Okay, so good evening. So our next topic, karugtong to nung part 5 natin kanina. So this is now ALS AOOP part 6. Tapos na tayo sa dashboard development. Dashboard development pa rin to, pero we are now particularly for the student account. Yan. So gagawin na natin to isa-isa. Tingnan natin kung ano yung matatapos natin. Okay, the first thing that we need to do is there will be a changes, no? Change natin yung student nav natin, okay, to home transaction management and transaction history. So ganito na dapat yung itsura ng student nav natin. Okay, so tingnan nga natin. So under student, if I type SS student account ko 'yan. Okay, pag nag-login, ganito yung dating ginawa natin, di ba? May dashboard, book list, transaction. So, babaguhin daw natin yan. Ang dapat daw na nakalagay dyan is home, transaction management, and transaction history. So, napakadali lang yan. So, paano babaguhin yan? Of course, we go to our student nav. So, hindi muna tayo rito kay user, dito na tayo kay student. Okay, tapos na tayo kay admin. Okay, dito na tayo kay student. Take note itong student na to is ka-level lang nung admin. Kasi take note, meron din tayong student under ng admin. So, dito tayo, student. Okay? So, since we talks about the nav, so nasa includes yan. So, ito yung student nav natin. Papalitan lang natin itong student nav natin nung kaninang nakalagay. So, ang nakalagay is dapat daw merong home. Okay, so let's change this to home. Okay, and then merong transaction management. So, copy ko na lang to. Transaction management to. And we have transaction history. Okay, nasan yun dito? Paste. So, after that, you just save and then refresh. And yun na, tapos na. Meron na tayong home, transaction management, and transaction history. Okay? So, ganun din, no? Class, ito may logout. So, it means, ang gagawin natin is ipo-point natin yung logout dun sa ating logout dito. Okay? So, alam nyo nang gawin yan. Kung paano natin ginawa last time yung sa admin, same lang din naman yung gagawin natin kay logout. Ipo-point lang natin yan dito. Okay? Para mag-logout siya. Okay, so okay na tayo dyan. Session checker, close natin. So every time na nagpo-program kayo, you try to close some things na hindi nyo naman kailangan para hindi kayo nalilito. Okay, so ang unang gagawin natin for today is okay na tayo dito. So this is now finished. Okay. So dito na tayo ngayon kay home. Si home daw, based on the given, yung home natin, that is also the index page. Ito yon yung index. Okay, yung nakasulat na index doon. So, ito yon. Yan, ito yon, itong part na yan. Okay, so ang gagawin daw natin dyan is, ano daw yung content, yung laman ng, or content ng home. Okay, it must contain the book list. Okay, so book list daw ang laman ng student. So, anong gagawin natin? Of course, we need to change this part, no? Kailangan daw meron tayong book list na ilalagay dyan. So, tingnan nga natin yung sa ano natin. Di ba may index din tayo ng ano? May index tayo ng to. Yan. Yung index 2. Kasi yung index 2, yan yung merong transaction something di ba? So, ito yun. Ito yung gagamitin natin. Okay, may admin session checker na to. So, basically, dapat lalabas dito yung ito, yung table. Okay, so gagawin ko na lang is hindi naman siya dashboard. So, kopyahin ko yung section mula dito sa section na yan hanggang sa ilalim. Hanggang dito. Yung section na yan. Okay, I'm going to copy this. Okay, copy natin to. Take note, may container siya rito. Tingnan nga natin kung may container yung ating index. So, kinopy ko to, no, yung section. So, let's go now to student index.
and wala siyang container. So, kailangan pala maglagay muna tayo dito ng div.container. Okay, and then sa loob niyan, dito natin ilalagay yung kinapi natin. Yan. So, ito. Okay? So, of course, may mga tatanggalin tayo rito. View borrowed. Hindi naman natin kailangan yan. Borrowed books. Hindi na borrowed books ang tawag natin dito. This will be change, no, to dashboard. Okay, so ito na yung dashboard natin. Or book list nga pala. Okay, dito natin ipapakita yung book list. Pero, ayan, baguhin na lang natin to. So, book list. Okay, ito rin yung tinatawag nating dashboard. So, let's save. And then, let's go back to our student, refresh. And of course, magkakaroon yan ng error. No? Kasi, wala naman tayong view borrowed.php. So, ang gagawin natin is, erase muna natin to. Okay, and then of course, refresh. Ayan, makikita na natin. Ayan, so, nandito na yung approve. Okay, hindi naman natin kailangan yung approve. Kasi book list lang yung ilalagay natin dito, class. At bakit nawala yung ating, okay, nawala yung ano natin, nav. So, nasan yung nav? Balik natin. Nasaan yung nav? Wala siyang nav. Okay, hindi natin, nasan si nav? Check nga natin ulit yung ating code sa index 2. May nav ba to? Ito, may nav. Gawin na lang natin, copyhin na lang natin yung buo, no? Yung buong div. Hanggang dito. Ayan, copy na natin yan. Copy, let's go back to, wait lang, wait. This is index 2. Okay, tama. Kinopy natin to, no? We will going to copy index 2 starting from the container until dito sa div. And then, dito kay index, ang gagawin natin dyan is, burahin natin to ulit. Ito, yan. So, wala nang laman. Then, paste natin dito. Ito pala si studnab. Okay. So, yan. Binura ko lang yung studnab kanina. No? So, body. Yan. So, dapat talaga makita natin si studnab. Okay. Sandali. Nawala yung studnab. Okay. Ito yata yun. Dapat ito studnab to. Yan. Studentnab.php. So, check muna natin. Refresh. Ayun, meron na tayong student nav. Yung word na dashboard overview, tatanggalin na natin yan. Okay, ito, dashboard. So, siguro, dito na lang natin ilagay yung, yung book list. Yan. And then, yung borrowed books, tanggalin na natin tong section na to. Okay. And then, tanggalin na rin muna natin yung borrowed.php and tanggalin na natin tong section na to, yung approve. Wala naman to eh. Hanggang dito sa section. Ayan. Okay, kasi isang table lang naman yung kailangan natin for this. Yan. So, may variable na result borrow. Alam na natin kung bakit may error yan. No, kasi wala naman tayong tinawag na result borrow. So anyway, babaguhin naman natin yan later on. So let's go back to our code. So ito na yung natira dun sa ating code kanina na binura. Okay. So ano ngayon yung magiging content nito? Kasi kailangan natin, no, for the book list, no, dito tayo sa table, no. Yan. So kailangan natin ng value rito for the head. Okay, kailangan natin ng book number. Okay, kailangan natin ng title. Title. Okay, then author. Kasi ano to eh, books eh. So, author. Okay, yung category niya. Okay, and then we have quantity. Ay, ba't binuro ko pa? Quantity. Okay, then
wala na tayong status. Okay? Lagyan na lang natin to ng ganyan. Tanggalin na natin to. Then, kailangan kasi natin dito ng it's either maglalagay pala tayo rito ng borrow na book. Okay? So, maglalagay tayo rito ng borrow. So, tanggalin na lang natin yung dalawa. Isang TH na lang. And then, after this, okay, tanggalin muna natin yung 4H para hindi nakakalito. Yan, 4H. And then, maglalagay kasi tayo dito later on ng A. Panibagong A na naman. Okay, burahin na natin yung isang A kasi para sa yan deny. Ang gagawin kasi natin is kailangan natin dito ng borrow. Okay, kasi remember, nasa student account yan, pwede manghiram yung student. Okay, so babaguhin lang natin to. Of course, this will be now book number, book no, then we have the title, we have the author, we have ano ba yung sa database natin dito sa books, we have category. So kailangan nating ilagay yung category. Okay, and then we have quantity and we have wala na, yun lang. So etong part na to tatanggalin na natin yung status. Kasi yung status, hindi naman kasama yun. Okay? And then, save natin. And then, of course, ang next na gagawin natin is meron tayong button dito. Ayan, button success and then SM, borrow. So, check nga natin. Refresh. So, ayan. Meron siyang borrow dito. Okay. So, hayaan nyo muna yung mga error. So, ganito dapat yan. So, lalabas dito yung list ng books, kung ilan, quantity, and then, pag nag-click ka ng borrow, pwede na siyang mag-borrow ng book. Okay? So, yun yung ilalagay natin. Okay, so what will be the next? Siyempre, kailangan natin ng view para ma-view natin yung mga books na yan. Okay? So, siyempre, let's go back to our code. Okay? So, para ma-view natin yung books, kailangan natin ng require once, di ba? Dito 'yon. Okay, dito sa head bago or dito kahit sa T-body, lalagay natin yung view para makita natin lahat ng view ng books. So, that is under ng student. Okay? So, gagawin natin is we're going to right click on the student side. Okay? Mag-new tayo dito. View books.php. Okay. Then, dun sa view books, alam niyo natin yung ilalagay natin doon. Okay? So, parang ang gagawin lang natin, papakita lang natin yung books. So, pwede tayo mag-copy rito. May mga view naman tayo rito. So, ayan. Pwede nyo nang kopyahin yan. Okay? Itong part na to. Pwede na natin kopyahin yan. Like this. Copy. Okay, then punta tayo kay view books. Lagay natin dito. Save. And then, includes. Nasaan tayo? Na kay student. So, then slash. So, walang sumobra to. Tanggalin natin ng isa. Includes DB pa rin. So, select asterisk from. This will be books. Diba? Papakita niya lahat. Then, fetch all. Okay, now, after doing this, okay, pwede na tayong pumunta dun sa index. Okay, so nasa na yun? Index. Okay, and then, ang gagawin lang natin is papakita natin yung book. So, kailangan may require once. No? So, copyhin na lang natin yung require once. Ito. Copy. Then, dito, paste. Okay, require once. Okay, babaguhin lang natin to. So, take note, ang require once natin is ayan, burahin lang natin. Okay. Tatawagin natin tong si view books. So, type lang natin dito. View books.
books.php. Okay, so tinawag na natin viewbooks. R ba yung nakalagay kay viewbooks? Result. Tama? Result. So, may for each tayo na gagamitin dito para ipakita yung books. So, gamit tayo ng for each. Okay, dito kay tr. Okay, so php okay, question mark, then for, okay, for each, then lagay tayo ng result as $r. Okay, then open. Okay, and then i-close natin yan after ni tr. Okay, dito. So lagyan natin to ng php close, and then yan. So tatanggalin natin tong isa rito, yung close niya. Ayan. So yan, book number, title. So result, pinasa natin kay R, and then ayan na. So let's try, refresh, and it will work. So sa database kasi isa lang yung record ng book ko, and ayun, nakikita natin. It has quantity of 10. So category 1. Okay, ano ba yung category 1? Alam ko mayroon tayong binigay na different categories, no, dito. So let's say dito mag-add tayo, no. Baka wala pa kasi akong categories na table dito, so I'm going to add a category or a categories book. Okay, yung mga meron na, huwag nyo nang baguhin to. So categories siya. Dapat may category ID. Okay, this is AI, naka-auto increment, then category. Okay, which is varchar. Okay, and then siguro mga 50 yung length. Then after that, you just click save, and insert lang ako ng isang category. Let's say computer books, and then let's say math books. Sorry, dito pala. Okay, math. Okay, so go natin to. Okay. So pag nag-browse, yun, computer and math, meron na. So 1 is category ID. Dapat kasi lalabas dito, since 1 yan, dapat math ang nakalagay dyan. Okay, so ang gagawin natin, i-connect natin si books kay categories. So, ibig sabihin, may mali dito sa ating, may dadagdag tayo para dito sa view books. So, lagyan natin to ng comma, from books, comma, categories. Okay. Where, books that, category ID, is equal to categories that category ID. Okay? So, linagyan lang natin ng link ang books at saka categories. So, if you refresh, yun, mag-e-error yan kasi books category, unknown column daw yung category ID ng books. Okay, bakit daw? Okay, tingnan natin sa books. Category kasi dito. Okay. Category siya. So, it means, ang gagawin natin is, dito may changes tayo. Okay. So, ang gagawin natin dito is, books.category is equal to categories.category ID. Okay. Save natin yan. Refresh. And, ayun. Kung napansin nyo, computer na yung nakasulat. Okay? So, computer na yung nakasulat, which is yung 1, di ba? So, ayan o. In the categories,
Category ID 1 is computer. That's why computer na yung lumabas. Okay, so ang gagawin natin dito, ito na yun, yung book list. So pag marami kang books, most likely marami to. Maraming list ng books dito. Okay, so ito class, yung tinatawag nating book list. Okay, or yung makikita natin sa home. Okay, so kita nyo yung home, mali pa yung ano niya, yung link. So it means kailangan natin palitan yung nav ng student nav. Okay, so under student nav, dapat yung home is located at, okay, check nga natin, ayun. So student nav, balik tayo. So dito dapat ang home natin is located at nasa ba yung home natin? Index ng student. Okay? So dapat pupunta siya sa nasa ng student tab, nasa include. So slash student student ba? Student lang pala. Student slash index.php. Okay, so copy lang natin to. This will be same sa href nung ating brand. Yan. Yan. So let's check. Fresh. Okay, pag nagtapat tayo rito, ayun o. Tingnan nyo rito. Okay, so yun, index, student index, then yung home, student index din. So yan, dito yung book list. Dito ngayon manghihiram ng libro yung student. Nakalist lahat dapat dito yung books. Okay, so pag nag-click ka ng borrow, okay, doon na tayo sa borrowing of books. So pag nag-click ka ng borrow, dadalhin ka niya ngayon kay borrow.php. So ang gagawin natin, pag ito tinapat, dapat meron tayong borrow.php and then i-display niya yung number. Itong number na to. Okay? Kung anong ID yung meron siya. Okay, so anong gagawin? Let's go back to our code. And then under student, no? Mayroon na tayong view books dito. So ang next na gagawin natin is doon na tayo sa borrow. Okay? So paano yung borrow? Right click dito, new file, and then of course we're going to type here borrow.php. Okay? So dito papasok, no? Pag nag-click ka dito. Ayan. So dito babaguhin natin to yung href ng index. Okay? Kasi dapat ang nakasulat dito will be borrow.php. Okay, question mark. Okay? Yung book number is equal to, of course, we will put here PHP. Okay, and then i-echo natin yung $R, yung result kanina, open and close, and then ilagay natin yung book number. Okay. After this, save. Okay, refresh. Okay, so pag tinapat yan, tingnan nyo rito. So dapat, ayan may nakasulat, student borrow.php, question mark, book number. So pag clinic to, ayan, makikita nyo rito, borrow.php, question mark, book number 1, which is yung book number na ginamit natin. Okay, so let's go now here. Dito na tayo kay borrow. So, ang idea natin dito is dapat, okay, pag nanghiram ka ng book, okay, let's go now to the books. Tingnan nyo yung quantity. Yung quantity natin is 10. Dapat yan, pag nag-click ka ng borrow, yung 10 magiging 9. Okay, magiging 8, 7. So, magpapalit siya ng value. Okay? Wait lang.
Okay, so magpapalit siya ng value. Okay. So, let's say nag-click tayo ng borrow dito. So, dapat magiging 9, magiging 8, and so on. So, that will be the things na gagawin natin for today. Yung sa borrowing. Okay? So, let's go now to our code. Wait lang. Okay. So, let's now proceed to our code. So, ang gagawin natin dito is, again, pag nag-click ka ng borrow, dapat mababawasan siya. Okay, so let's now proceed to borrow.php. So, the first thing that we need to do in borrow.php, so take note, gumawa ko ng borrow dito kay student. Okay. Yan. So, of course, we need to create PHP code here. Okay. Kay borrow.php. Then, of course, kailangan natin ng session start. Okay. Para lahat ng session kailangan natin. Then, we need to have also a require once. Okay. Kailangan natin ng require once para dun sa ating database. Okay. So, since ito nasa borrow dito, so dalawang dot yan. Okay. So, ayan. Sir, Yes. wala kaming makita, sir. Ay, oo nga na. Sorry. Tagal nyo kasi. Hindi, nag-continue ako eh. Okay. So, ayan. So, require once. Nasa borrow na tayo, no? So, ginagawa ko na yung borrow. Ito yon. Na pag clinic yung borrow dito, ginagawa na natin yung logic ngayon kung paano yung borrowing of books. So, borrow, ito na, nag-require once ako for opening our database. And then, okay, yung next part natin dito will be, okay, ang una kasi natin gagawin is get the record of the selected, okay, yung selected book natin. Okay, so take note, meron tayong selected book kasi di ba dito, ayun, meron siyang borrow dito. So, pag clinic ko tong borrow na to, ibig sabihin, ang iba-borrow ko is book number 1. Okay, ayan o. Kung titingnan nyo sa ilalim, ayan o, borrow.php, question mark, book number. So, if I click this, ayan o, napunta ako kay borrow, and then book number 1, yung nakasulat. Okay, tama? Okay, so yun yung gagawin natin. So, click ko lang yung back. Okay, so, let's go now to our code. Okay, so ang una mo nang gagawin is get the record of the selected book. Okay? So, since isa lang yung book ko, isa lang yung may select natin. So, let's now put here the variable. Okay? Balik tayo ulit. Query is equal to, okay, double quote. Then, select. Asterisk. Kukunin natin yung book. From books, where, yung book ID, book number is equal to colon book number. So, kailangan natin ng parameter. Okay? So, next is $stmt equals $pdo and then prepare. Okay. So, prepare natin. Okay, next is kailangan natin ng book number. So, ibig sabihin, remember, di ba may get tayo kanina? Once na meron tayo dito, ayan, meron tayong get, ayun, sa taas. Ito, yung book number na to, yan yung kailangan natin under ni borrow.php. So, it means, after nating i-prepare yung query, I forgot to put here the query. Okay? So, after this, we have the book number. Kailangan natin ng book number variable is equal to $get. Okay, open. Then, kunin natin yung book number. Okay, yan yung nasa taas kanina. Nandito. Okay, after that,
is i-bind natin, di ba? So, STMT, ganyan. Then, bind param, open, close, semicolon. So, bind param to colon book number, okay, which is equal to dollar book number. Yan. So, ibig sabihin, yung book number na to, equal siya rito sa get. Okay? Then, of course, $stmt. Okay, execute. Okay, after natin execute, result. $result. Okay, is equal to $statement. Okay. Okay, yan pala. Yung result ngayon is, ang gagawin natin is yung dati niyang value. Di ba, remember, meron tayong, may kulang pa pala. $result is equal to statement. Fetch. Okay, bakit fetch ang gagamitin? Kasi isang data lang naman yung kailangan natin. Di ba? So, yan. Ito ngayon yung command para makuha natin yung record ng selected books. So, since makikita na natin yung selected books, kailangan nating makuha ito class yung quantity. Kasi dapat mabawasan yan. Pag nag-click ka ng borrow, dapat mababawasan to ng isa. Okay? So, since nakuha na natin yung record nung book, at na-fetch na natin yung data, at yung data na kay result na, so, ibig sabihin nun, pwede na nating sabihin na ganito. So, mag-declare tayo ng panibagong variable. So, $new quantity, kasi di ba may quantity tayo? Okay, so yung new quantity, babawasan kasi natin ng isa yung quantity. So, it means $result, okay, kunin mo yung quantity. Quantity minus 1. So, ibig sabihin, kung dati ang quantity is 10, minus 1, magiging 9 na lang siya. Pag nag-borrow ka. Okay? Nag-borrow ka eh. So, ibig sabihin, mababawasan. Okay. Ngayon, ang problema natin, so, let's say, nabawasan na natin. Ito na yon. Ito na. Si new quantity na yung 9. O, ngayon, i-update natin yung 10 na to, dapat maging 9. Okay? So, that's why, after doing this, you need to create another query. So, ang gagawin mo lang is, kopyahin mo lang ulit to. Okay? Query. O, ito naman, para mag-update the record. Okay? Update the quantity of the selected book. Minus 1 yan. Okay. If borrowed. Okay, since nag-borrowed ka, dapat minus 1 lang. Okay? So, paano gagawin? So, statement ulit tayo. Query. So, pwede nyo i-reuse yung query dito, no? If you want. So, query, select books, or select, update nga pala tayo, no? So, buburahin natin. Remember, update ang nakalagay. Okay, so we will going to change this to update. Okay, books. And then, set the quantity. Okay, yung quantity, ito yung sa table natin. So, set quantity is equal to what? Yung bagong quantity natin. Quantity. Okay, where? Okay, yung book number is equal to the book number. Okay, so that is now the next part. Okay, kopyahin nyo lang to. Kopyahin to. Yung query, yung prepare. Okay, kasi lagi yan eh. After nung query, prepared na ang susunod. And then after that, after nating i-prepare yung query, magbabind param tayo. So, kopyahin lang natin to. So, the first bind param is the book number. So, yung book number natin is ito, book number.
So, yung book number is from book number, which is from this statement, yung get. Okay? Yung second bind parameter natin is, ito, may quantity tayo rito eh. So, it means, change natin to quantity. Okay? Quantity. And then, ito, magiging yung quantity na natin. Ito, yung new quantity. So, copy lang yan, and this will be now the new quantity. So, kung kanina, di ba, nag--1 tayo, 9. So, pag in-update natin yung books na yan, magiging 9 na lang. So, from 10 minus 1, magiging 9. Dito, magiging 9 na lang siya. And then, after doing this, is execute and fetch na naman tayo. Okay? Execute and fetch. So, STMT, and then, fetch. Okay. Dito wala na tayong result. No, you don't have to put the result because i-fetch niya lang yung data. I-update niya lang. Okay? So, nakuha yung ating function. And then after that, of course, dapat meron tayong message. No? So, $session $_session. May message tayo rito eh, di ba? Remember? Okay. So, dapat equal siya sa ano yung mangyayari. So, let's say book successfully or borrowed successfully. Yan. Okay. And then, after nating i-borrowed, punta na ngayon tayo kay header. So, syempre, babalik siya ngayon kay index. Okay, location, okay, colon. Sino tong index na to? Yung index ni student yan, no? Index.php. So, parang magre-refresh lang siya. Yun yung ibig sabihin nito. Okay? So, check muna natin if this will work. I think so. So, again, dito, kinuha natin yung query to get the records. Okay, book no is equal to book number. After niya makuha, kukunin natin yung book number. And then, if fetch, then yung quantity niya dati, magma-minus 1 tayo. That is now the new quantity. And then, i-update natin yung books, minus 1. Okay, update now natin yung books. Okay, set quantity is equal to quantity where book number is equal to book number. Then, yung parameter natin, yung book number is book number which is from the get. And then, yung quantity is the new quantity. Oops, may mali tayo rito. So, dapat ito, dito to. $quantity. Yan, new quantity. Ito yun. Okay, then, after that, meron tayong session dito na message. Okay, para ipakita niya yung record. So, let's go back to our work. Sandali. Punta muna tayo kay index ni student. Meron ba tayong message dito? Para makita natin yung message. Okay. So, wala. Kailangan meron kasi tayong message. After nung book list, ito yung H2, ito yung table. Okay. Saan kaya natin pwedeng ilagay ang ating message? So, siguro dito na lang sa ilalim ng book list. Dito na lang sa section. Yan. So, anong ilalagay natin dyan? Maglagay tayo dito ng PHP. Alam ko meron na tayo nun eh. Diba? On our index, some of our index has this. So, sino bang may index? Diba si user may index? Ayan. Itong if session. Ayan. Copy nyo na lang to. Huwag na tayo mag-type. Okay. So, yan. Div, alert. Copy na lang natin to. Ayan. Yung PHP na yan. Okay. Copy natin yan. Lagay natin kay index ni student. Ayan. Dito. Sa section. Okay. Yan. Kinopy lang natin. Class. Okay. Okay. Let's now try. So, take note, yung ating book is 10. Okay. Book number 1. So, if I refresh, okay, 10 pa rin yan. So, if I click borrow, nga pala, no? Pag nag-click tayo ng borrow, subukan muna natin, no? So, refresh, borrow. Ayun, may error. Saan daw?
Borrow 41. Check natin yun. Nasaan na si Borrow 41? Walang semicolon. Okay. Okay, so let's try. Refresh. Ayun. As you can see, class, lumabas successfully and then naging 9. Pag nag-borrow ulit ako, maging 8, then 7, then 6. So, sa database, nagbabago rin yan, class. Ayan, o. Diba? So, I hope nakita. Ayan, o, nagbaborrow na siya. Okay. Kaso nga lang, ayaw natin nung accidentally makiklik to, yung borrow na to. Okay, that's why dapat may parang ano tayo, yung message box. Naalala nyo yung last time na ginawa natin. Okay? Dapat may parang ano siya, merong on-click. Okay? So, paano yun? Let's go back here in our index. And then, lakihan lang natin to. Yan. Okay. So, view word wrap. Yan. So, dito, lalagyan natin ng on-click yung borrow. So, on-click or on-click, small letter. Yan. Is equal to, ginawa na natin to last time. Di ba? Yung may confirmation. Okay, return. Confirm. Open, close. Okay, single quote. Lagay lang natin dito. Do you want to borrow this book? Yan. So, may parang ganyan siyang question mark. Okay. So, pag in-enter natin yan, refresh. Okay. Pag click mo to, ayan na. Do you want to borrow this book? Cancel. Hindi. Pero pag nag-okay ka, nababawasan siya. Okay, ngayon, ang problema, ito. So, refresh natin. So, the next problem is, paano pag nag-yes ka, nag-2, nag-1, nag-0? 0 na siya. Diba? 0 na. So, dapat, hindi ka na makakapag-borrow. Kaso, ito, nakakapag-borrow ka pa rin. Ayan, nagiging negative, which is wrong. Ngayon, ang problem natin is, paano natin sasabihin na hindi ka na pwedeng mag-borrow kapag 0 na siya. Okay? Ayan, pangit na tingnan. Nagkaroon ng negative 4. So, balik natin yung book. Okay, balik natin to 0 at to 10. Ayan. So, pag nag-refresh tayo, magiging 10 yan. Okay? Now, anong gagawin natin? Of course, dito sa code natin, di ba meron tayong tinatawag na na enabled and disabled. Okay, pag naka-disabled, hindi siya makiklik. Tingnan nyo to. So, pag ito, linagyan ko ng, tinype ko disabled. Okay, so yung borrow natin is refresh. Bakit ayaw? Save. Okay. Paano ba? Bakit ayaw niya gumana? Dito pala yung disabled. Sorry. Hindi pala rito. This is a bootstrap command. So, ibig sabihin, dito to. Diyan. Yan. Disabled. Yan. Disabled. Okay, check nga natin, refresh. Ayan hindi na siya makiklik. So, bootstrap command kasi siya kaya kailangan nasa loob ng double quote. So, meaning, itong disable na to, magdi-disable siya pag yung quantity is 0 na, para hindi ka na makapag-borrow. Tama? So, paano natin gagawin yun? Okay? Simple lang yan. So, dito sa disabled natin, ayan, dito. Okay? So, ang gagawin natin is, i-echo kasi natin to. Okay? Pero may condition ka. So, the condition will be something like this. So, dito, enter muna natin. Tsaka tong, yan. Hayaan nyo munang ganyan. So, ang unang gagawin is, of course, you need to put, sa loob ng double quote,
lalagay tayo dito ng PHP code. Okay? PHP and then close dito. Lagyan natin ng close PHP dito. Yan. Yan. Ngayon, sa loob ng PHP tag na to, okay, tanggalin muna nga natin sa disabled. Yan. Maglalagay ka rito ng if. So, if condition. Take note sa loob to ng double quote. Ayan o. Nung class. So, if what? If $R, di ba remember? Meron tayong $R. Ito yon. If yung quantity niya, if $R single quote, quantity, okay, itong quantity niya is less than 1. So, ano ba yung less than 1? That is 0, di ba? Pa-negative. Lagyan mo ng open and close yan. Okay. Then, mag-echo ka. Okay. Mag-echo ka ng disabled. Yan. Ganyan na ganyan. Okay. Huwag ka na maglagay ng else. Kasi pag hindi naman nag-connect dito sa ating if condition, so automatically, hindi niya i-echo yung disabled. Okay? Ay, nasa na? Yan. So, try natin if this will work. So, take note baka malito. Ito yung close. Ito yung close. Yan, dito yan, no? Ito yung open. Ito yung close. Sorry. Ito yung open. Ito yung close niya. So, nasa loob yung PHP. So, refresh tayo. Mahaba yung 10. Baguhin na lang natin to. So, let's say 1 na lang siya. Okay? 1 na lang yung ating book. So, pag nag-refresh tayo dito, 1. So, borrow, pwede pa ba yan? Yes, makakapag-borrow ka pa. Pero, tingnan nyo, nung nag-0 siya, hindi na siya makapag-borrow. Nakuha? Ayan o, refresh. Hindi mo na makiklik. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-borrow. Kasi nga, 0 na yung laman. Nagigets ba, class? Okay? So, balik natin to. Ito, magiging 0 na yan. So, hindi ka na makakapaghiram. Okay? So, that is one good thing about the web page kasi pag nag-refresh ka, 0 na, hindi ka na makakapag-borrow kasi 0 na eh. Wala nang ipapahiram sa iyo yung library. Okay? Pero pag ito, ginawa kong 10 ulit and then I click refresh. So, pwede na ulit ako mag-borrow. Naintindihan ba, class? Warren, Jamin, Jensen. Yes, sir. Okay. Okay, so let's now proceed. Ang problema, ito ang problema. Kasi, nababawasan siya pero hindi nare-record. Kailangan nare-record natin yan kay transactions. Dito na ngayon tayo papasok kay transaction. Every time na nagkiklik ka dito ng borrow, pumapasok dapat yan sa transaction. Okay? Dito, transaction ID, student ID, date borrow, date return, book number, and the status. Okay? Dapat pumapasok yan. So, paano natin gagawin yon? That is now our next task. Okay? Kailangan matapos na natin itong borrow. Yan. Okay, so anong gagawin natin? Let's go back to our code. So, ibig sabihin, yung borrow natin hindi pa tapos. Kasi ito, nakakapag-get ng record from the selected book. Ito, nag-update ng quantity, pero may kulang pa tayo. Ang kulang natin is, dapat makapag-insert record of transaction. Insert record to the transaction table. So, dapat ma-add yung record sa transaction table. Dito, dapat mag-add tayo rito. Every time nagkiklik ka, nag-a-add siya rito. So, paano ngayon yun? Idea. Jamin, Warren, Jensen. Patay. Okay. Let's try.
Okay, so first, kailangan din ulit natin ito. Kailangan natin ng query at saka ng prepare. Okay, so copy natin to. Lagay natin dito. Okay, ngayon, you cannot use update kasi nga, mag-insert ka ng record. So, ang command na ginagamit is insert. So, parang sa bb.net, di ba? So, insert into anong database? Okay. Lalagay natin kay class. Anong database ang gagamitin? Yung transactions. Di ba? Dito tayo mag-a-add. Okay? So, ang gagawin natin is nasaan na yung ating borrow? Yan. Yan. So, insert into transactions. Okay? Sa insert, di ba, may ganyan. Then, values. Ganyan. Ganyan ang insert. Kung titingnan nyo doon sa insert into natin sa add, okay, di ba ganyan yon. Okay, so sinong ilalagay natin? Tingnan natin kung ano yung mga lalagyan natin. So, eto siya. Transaction ID, structure nga natin. Yan. So, ito yung kailangan natin, class. Transaction ID, auto number naman yan, so hindi naman natin kailangan lagyan ng value yan. Ang kailangan natin is the student ID, comma, date borrowed, hindi na kailangan kasi automatic dapat yung date borrowed kasi naka-current timestamp yan. Okay, when I say timestamp, naka-auto date kung kailan hiniram yung libro. Hindi mo na kailangan mag-type ng date. Okay, yung date return, hindi naman natin kailangan yung date return kasi manghihiram pa lang. Ang kailangan natin is the int, yung book number at saka status. So, let's go back. Student ID, kailangan natin, ano pa, yung book number, kailangan din natin ng status. Yan. Yan yung kailangan natin. Ngayon, saan tayo kukuha ng data niyan? Student ID, saan natin kukunin yan? Di ba meron tayong session? Okay? Di ba may session tayo sa student ID? So, anong ibig sabihin nun? Kailangan nating ilagay yon. So, ang gagawin natin is colon student ID. So, gagayahin. I think mas maganda. Gagayahin lang naman natin to. So, copy na lang natin to and then paste dito. Yan. And then, lagyan lang natin ng colon. So, dito. Colon, book number, and then status. Okay. And then, after nito, after nung prepare is maglalagay tayo ng variable that will represent the value. Okay, ang student ID, saan manggagaling yan? Sa session, di ba? Tama? So, we can say, mag-bind param na tayo. Ito. Yan. So, ang una is student ID. ID. So, saan makukuha yan? Di ba meron tayong session? Okay? May session tayo ng student ID. Ayan. Take note. Di ba, remember, kapag nag-student login ka, may verify student. Ayan, may student ID tayo na idinagdag. Wala pala. So, kailangan magdagdag tayo rito sa verify student. So, dagdag tayo. Copy natin to, paste. And then, kailangan natin ng student ID. And then, dito is student ID. Ayan. Okay. So, kailangan yun. Okay. Then, after this, after natin ng bind param, student ID, ano yung next? Kailangan pa natin ng book number. So, yung book number, makukuha na natin yan. Kasi, may dollar book number ba tayo rito? Ayan, dollar book number. So, ang gagawin mo na lang is, buray mo to. Okay. Dollar book number. Okay. Close. Next, kailangan natin ng status. So, yung status, napakadali lang nun. Okay. Ang gagawin mo lang doon is, copy mo to, and then paste. Okay. This is now status. Okay. So, pag nanghiram ka,
your status will be double single quote pending. Okay? Kasi nanghiram ka pa lang eh. So, ibig sabihin, ang ilalagay niya will be pending. So, let's try. So, take note of this query. Okay? And then, after that, we forgot the execute and fetch. Kailangan nating i-execute yan and i-fetch. Okay? So, almost the same. Kaya kung titingnan nyo yung code, pare-parehas lang naman eh. So, ito mag-update. Ito mag-i-insert. Okay? Then, laging may execute and fetch yung data. Okay. After doing this, what will be the next? Let's try. Okay, refresh. Logout muna tayo kasi take note, nagdagdag tayo ng session ID. So, ng student ID as session. So, kailangan natin mag-login. So, ayan. Okay? Ito na yung borrowed natin. So, kung titingnan nyo dito, okay, pag nag-refresh tayo sa transactions, isa pa lang, di ba? Okay, once I click borrow, may lumabas. Do you want to borrow this book? Yes. Okay. May mali. Ano ang mali? May mali daw tayo sa bind param under line 38. Saan daw may problem? Sa param 38 ng borrow 38. Eto, may mali daw tayo rito. Maybe nalito siya dito sa pending na to kasi hindi tayo gumamit ng variable. So, I think it's better if we will going to create a variable. Parang ganito, klaso. Nag-create tayo ng variable. So, ang gagawin natin, okay, bago mag-bind param, maglagay na tayo dito ng $status is equal to the word pending. Yan. Ayaw niya ng ganyan. So, dito, ilalagay mo ngayon si $status. Yan. So, itong variable na to, ipapasa natin dito. So, ano ba value ni status? Pending. Okay? So, after doing this, let's try again. So, 10 pa rin yan. Nagbawas na. Naging 9. So, let's check. Refresh. Okay. Hindi nagbawas. Hindi nadagdagan. So, try natin ulit. So, borrow. Okay. May error pa rin. Does not match yung borrow.php line 40. So, let's check. Line 40. Ito. Okay. Ilan ba? 1, 2, 3. 1. Pares kasing student ID. Okay. So, sorry. Book number pala to. Pasensya na. Medyo gabi na kasi kaya yan. Okay. So, hindi pa rin nag-update yan. Okay. So, try natin ulit. Borrow. Okay. Ayun, nag-borrow na. Naging 7 na lang siya. So, pag nag-refresh, take note, transactions, ayun, meron na tayong pending. Okay? So, let's try to recap again. Let's go to books. Gawin natin tong 10 as default. Okay? And then, lahat ng transactions, burahin muna natin. Check all, and then delete. Yan. So, wala ng transaction. Okay? Meron tayong isang book na 10 ang quantity. So, let's try. Refresh. Borrow. Okay. So, 9 na lang. So, yung books, 9 na lang. Yung transaction, meron ng isa. Okay? May isa na. Ngayon, tingnan nga natin kung maapektuhan. Remember, si ALS student to, di ba? So, mag-open ako ng browser, Chrome. Okay? And then, I will going to show you yung local host naman, ALS-A/admin. Dito muna pala tayo. Yan. Admin side. Okay, admin. Okay, pagka magta-try kayo, dapat magkaibang browser, no? Yan, parang ganito, magkaiba silang browser. So, I'm the librarian. Ito naman yung account ng student. So, pag nag-click ako ng home,
Ayun o, class, oh. Meron ng isang pending. Tama? So, I go back here. Nag-click ulit ako ng borrow. Okay. So, 8 na lang yung books. Pag pumunta ako dito kay librarian, nag-refresh ako. Ayun, 2 na yung pending. Okay? So, di ba ang saya? Kasi lahat nung ginagawa natin, pumapasok na ngayon kay ALS. So, again, borrow ulit ako. Okay. Refresh. Ayun na, 3 na yung pending. Okay, so ang gagawin na lang natin later on sa next part ng discussion natin will be yung pag-approve at yung pagde-deny. Okay, si book list, ayun, nakakapag-borrow na tayo ng books. Okay, so in this case, I think we already finished the next part ng discussion natin, which is nasa na yun? Eto na. Okay. Allow to borrow. Nakakapag-borrow na tayo. So, it means this is now finished. Okay. So, tomorrow, okay, yung next part na gagawin natin, ito naman, yung transaction management and the transaction history. Ito na yun. Transaction management and transaction history. So, I hope marami kayo natutunan ngayon at mahaba-haba yung video natin. So, this will be part of the things na gagawin natin as your presentation for finals. Okay? So, thank you very much again for attending our tutorial. And sana marami kayo naintindihan ngayong gabing to. Okay, thank you so much for attending.